Ang desisyon ni Jordan Clarkson na bumalik sa New York Knicks ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng isa pang pagkakataong ipagtanggol ang kampyonato sa NBA. Nagbigay rin ito sa kanya ng isa sa mga hindi gaanong kilalang proteksyon sa kontrata sa NBA. Ayon sa ulat, ang bagong isang taong kontrata ni Clarkson sa veteran minimum ay nagbibigay sa veteranong guard ng karapatang tutulan ang anumang trade na kinasasangkutan niya sa buong 2026 to 27 season na nagdaragdag ng seguridad sa kanyang pagbabalik sa New York. Si Jordan Clarkson ay tumanggap ng veteran minimum at bibilang bilang 2.4 million sa salary cap ng Knicks. Isinulat ni Goslan nitong Biyernes sa X. May karapatan siyang i-veto ang anumang trade dahil muli siyang pumirma sa isang taong kontrata. Ang Knicks ay nasa 3.3 million pa sa ibaba ng second apron na may 13 players at mayroon pa silang puwang para sa isa pang minimum contract. Ang proteksiyong ito sa trade ay nagmumula sa Collective Bargaining Agreement (CBA) ng NBA na nagbibigay sa mga manlalarong muling pumirma sa kanilang kasalukuyang koponan sa ilalim ng isang taong kontrata ng karapatang tanggihan ang anumang trade sa loob ng season na iyon. Para kay Clarkson, isa pa itong patunay na pareho ang layunin ng manlalaro at ng koponan nang magsimula ang kanilang negosasyon. Matagal bago opisyal na magsimula ang free agency, ilang beses nang ipinahayag ni Clarkson na nais niyang manatili sa New York. Matapos tulungan ng Knicks na makuha ang kanilang unang kampyonato sa NBA mula pa noong 1973, hayagan niyang sinabi na gusto niyang magkaroon muli ng pagkakataong lumaban para sa isa pang kampyonato kasama ang parehong grupo ng mga manlalaro. Matapos ang panalong nagbigay sa New York ng kampyonato laban sa San Antonio Spurs, nagbiro pa si Clarkson sa loob ng visitors locker room na babalik muli ang Knicks sa susunod na season. Ayon sa Knicks insider ng New York Daily News na si Christian Winfield, pabirong sinabi ni Clarkson sa isa sa mga matagal ng empleyado ng arena ng Spurs, "OG, nandito ka pa rin sa susunod na taon. Pero sa susunod na taon, nandito ka kasama namin. At babalik kami rito sa locker room na ito at uulitin namin ang lahat." Muling lumabas ang kanyang kumpiyansa matapos ibalita ang kanyang bagong kontrata. Nag-post si Clarkson sa Instagram, "Nasa panaginip pa rin ako NY. Run it back, love." Ang mga mensaheng iyon ay sumasalamin sa kumpiyansang ipinakita niya matapos manalo ng kampyonato at nagpapatunay kung bakit ang muling pagpirma sa isang taong kontrata ang tila pinakaangkop na naging resulta. Ang karapatang mag-veto ng trade ay nagbibigay ng mas malaking kontrol sa veterano. Bagamat veteran minimum lamang ang halaga ng kontrata ni Clarkson, may malaking halaga pa rin ang proteksiyong ito sa trade. Kung may ibang koponan na magpakita ng interes na kunin ang dating NBA Sixth Man of the Year sa kalagitnaan ng season, kakailanganin muna ng Knicks ang pahintulot ni Clarkson bago maisagawa ang anumang trade. Hindi ito nangangahulugang hindi na siya maaaring i-trade. Sa halip, nagbibigay ito kay Clarkson ng kapangyarihang magpasya kung tatanggapin ba niya ang paglipat mula sa kasalukuyang kampeon ng NBA. Batay sa kanyang mga pahayag sa buong off-season kabilang ang kanyang mensaheng run it back matapos muling pumirma sa Knicks, mahirap isipin na gugustuhin niyang iwan ang koponang tinulungan niyang ihatid sa kampeonato ng NBA. Samantala, si LeBron James ay hindi nagmamadali sa pagpapasya kung saan niya ipagpapatuloy ang kanyang karera. Matapos gugulin ang nakaraang 8 season sa Los Angeles Lakers, opisyal nang lilipat si James sa isang bagong koponan. Nanalo si James ng kampyonato sa NBA kasama ang Lakers noong 2020, ngunit hindi na muling nakabalik sa NBA Finals sa buong panahon niya sa Los Angeles. Ipinaalam niya sa organisasyon sa unang bahagi ng free agency na hindi na siya babalik. Magbabalik si LeBron James para sa isang walang kapantay na ika-24 na season sa NBA, ngunit hindi na ito kasama ang Los Angeles Lakers. Ipinaalam ni James sa Lakers na maaari na silang magpatuloy ng wala siya dahil maglalaro siya sa ibang koponan. Ayon sa kanyang agent Clutch Sports CEO na si Rich Paul sa panayam niya kay ESPN's Shams Charania, isinulat ng ESPN, ayon sa mga pinakahuling ulat, binawasan na ni James ang kanyang listahan ng mga posibleng destinasyon sa 5 koponan matapos alisin ang Denver Nuggets sa kanyang mga pinagpipilian. Inalis na ang Nuggets sa listahan ng mga posibleng destinasyon ni LeBron James. Ayon kay Shams Charania, 5 koponan na lamang ang natitira sa paghabol kay LeBron: Cavaliers, Heat, Sixers, Timberwolves at Warriors, isinulat ng NBA reporter. Anuman sa 5 koponang iyon ay agad na magiging malakas na kandidato sa kampyonato kapag napabilang si James sa kanilang roster.
lalo na ang Philadelphia at Minnesota na maaaring maging lubhang mapanganib dahil sa talento na mayroon na ang kanilang mga koponan. Gayunpaman, naniniwala si Iman Shumpert na hindi mahalaga kung saan tuluyang lilipat si LBJ. Ayon sa retiradong NBA guard, ang dami ng batang talento sa liga ang dahilan kung bakit kahit saan man pumunta si LeBron, hindi pa rin ito mababago ng malaki ang balanse ng kapangyarihan sa NBA. Gusto ni Shump na mapunta si LBJ sa Golden State, kasama si Shumpert sa koponan ng Cleveland Cavaliers na nagkampeon noong 2016 at nagpabagsak sa Golden State Warriors. Mga isang buwan na ang nakalipas, nagbakasyon sila sa Europa kasama ang ilan pang miyembro ng koponang iyon upang ipagdiwang ang ika-10 anibersaryo ng kanilang tagumpay. Gayunpaman, kahit kasama ang kanyang malalapit na kaibigan, hindi ibinunyag ni James ang kanyang mga plano. Kinumpirma ni na Richard Jefferson at Channing Frye na hindi kailanman binanggit ni LeBron ang kanyang mga plano sa free agency. Sinabi pa ni Frye na ni minsan ay hindi nila napag-usapan ang basketball sa buong biyahe. Ayon sa kanya, kung napag-usapan man nila ito, tiyak na naibunyag na niya ang anumang impormasyong ibinigay ni James. Dahil dito, patuloy pa rin ang mga haka-haka gaya ng ipinakita sa pinakahuling episode ng podcast na Road Trippin'. Tinalakay ni na Richard Jefferson, RJ, Channing Frye at Iman Shumpert kasama sina Ali Clifton at Kendrick Perkins ang nalalapit na desisyon ni James. Si Shumpert ang unang nagbigay ng kanyang opinyon, ngunit hindi siya gaanong naniniwala sa lahat ng hype. Golden State! Golden State! O kaya pumunta siya sa San Antonio, sabi ni Shump sa buong panel. Gayunpaman, matagal nang umatras ang Spurs sa paghabol kay James matapos nilang pirmahan si Tobias Harris. Dahil dito, ang Warriors na lamang ang natitirang koponan sa dalawang nais ni Shumpert. Ngunit ayon sa kanya, hindi rin naman iyon gaanong makakagawa ng malaking pagkakaiba. Hindi ko sinasabing mananalo sila ng kahit ano. Ang sinasabi ko lang ay pumunta siya roon, sabi ni Shump kay Perkins. Wala akong pakialam kung manalo kayo. Hindi ninyo matatalo ang mga batang ito. Mga bata sila, bro. Ang mga batang ito ay parang tumatalon sa trampoline, bro. Hindi nila matatalo ang mga batang ito. Ano ba ang sinasabi mo? Hindi na ipinaliwanag ni Shumpert kung bakit gusto niyang mapunta si James sa Bay Area. Maaaring dahil gusto niyang makita ang pagsasama ng dalawang pinakamahusay na manlalaro ng kanilang henerasyon o baka dahil malapit ang Oakland sa Los Angeles. Ano man ang dahilan, naniniwala siya na wala nang mapagtataguan si James. Ang tinutukoy niyang mga bata ay kinabibilangan ng mga nagtatanggol na kampyon, ang New York Knicks, pati na rin ang Spurs. Kasunod naman ang Oklahoma City Thunder at malamang ay ang Detroit Pistons. Ang Knicks, Spurs at Thunder ang bumubuo sa 3 sa 4 na conference finalists noong 2026 NBA playoffs. Bagamat gumawa sila ng ilang pagbabago sa kanilang mga roster, nananatili pa rin ang pangunahing pundasyon ng bawat koponan. Tulad ng sinabi ni Shumpert, maaaring wala talagang maging malaking epekto sa paghabol sa kampyonato kung saan man piliing lumipat ni LeBron. Ano sa tingin nyo dito mga kaibigan?